Isang pinagpalang gabi po sa ating lahat and welcome po muli mga kapatid sa Prima Fields. Ito po sa ating United Prayer every Friday. And I believe and I pray na lahat po ay nasa sa ayos. Kung may kasama ka o katabi ka ngayon na nanonood, kasama natin, tapakin mo siya at sabihin mo, congratulations. Kasi 2025 na. Ilang araw na lang mga kapatid at patapos na naman ang 2024. And praise the Lord. Gaya ng lagi sinasabi ni Kuya Joe ay nandito ka. Mas pinili mo na sumama at magpatuloy sa gawain ng Panginoon dito sa ating prayer. Ang ganda po ng mga teachings. Actually, nung last week pa po ito, na ginugunita natin yung mga gawa o yung mga bagay na task ni Jesus. Kung bakit nga ba siya pumunta. Amen. Kasi itong December ay tinuturing natin as ito yung time na kung saan kapanganakan niya. And yung topic natin is Christ came to do things. Amen. At kung bibilangin nga po natin, halos aabot yun ng 14 things. At napakarami pang iba, hindi lang po itong 14 na ito, mga kapatid. Pero alam nyo, kung pag nilay-nilayan natin, maraming instances na sinabi ng Panginoong Hesus, I have come. Ibig sabihin, ano yun, kumbaga, siya ay, he's speaking like a guest na pumunta siya dito to fulfill something. Amen. At kung i-review nga natin, nasa listahan yung kagaya ng save us from sin, to fulfill the law, call sinners to repentance, bring division, give rest, save from destruction, give life for the church, redeem inequity, seek and save the lost, make a new covenant, put away sin, suffer for men, ransom men, preach and heal. Amen. Andun lahat na nakalista, yung mga bagay na ginawa ni Jesus. Amen. Pero, isang question mga kapatid, no? Ang, para ang sarap itanong. The question is, di ba nga, kung babasahin natin, ang always niya sinasabi ay, I have come. Pero, bakit dumating siya in the form of a baby? Amen. Kasi kung babalikan natin sa Genesis, mga kapatid, na even si Adan ay nag-appear, ginawa ng Diyos as a fully grown adult para i-fulfill yung task na ibinigay sa kanya. Pero, kung isipin natin, bakit si Jesus? Pwede naman siyang out of nowhere ay biglang bumaba sa langit or mag-appear to fulfill the things that He've done na nakalista rito sa mga napag-aralan ng mga nakaraan. Yung isang bagay na realize namin nung binabasa po namin ito, umpisa pala mga kapatid, nakasegregate na yung task sa Panginoon. Unang-una mga kapatid, nung siya ay pinanganak o nung siya ay pagbubuntis pa lamang, alam niyo ba na bahay sa mga Bible scholar ay nung nagpakita ang anghel si Gabriel kay Maria, sinabi kay Maria yung identity ni Jesus, na siya ay papanganak bilang anak ng Diyos ay bibigay ang trono. Amen. While nung kay Joseph naman, nagpakita ang anghel, ay in-advise sa kanya kung ano yung task na gagawin ni Jesus. Amen. Titingnan natin para kung isipin natin, what is the significance? Sa kasalukuyan mga kapatid, malaki ang importansya ng pamilya. Malaki ang importansya ang role ng parents, mother and father. Kay Maria, pag-declare ng identity ng Panginoong Hesus ay bagay na makakatulong sa
pagbibigay ng confidence, ng pagbibigay ng aral na kung sino ba talaga siya. Despite of the pressure ng mga panahon na yun. While kay Joseph, mga kapatid, sinabi sa kanya yung task in order for him as a fatherly figure na i-fulfill yung task na yun with obedience. With obedience, despite na ikaw na kumbaga kung isipin natin ngayon, no, ikaw ay isang anak ng abogado, ikaw ay isang anak ng doktor. Alam mo, andun yung pressure. Andun yung pressure na i-fulfill mo yung task na ipapagawa sa'yo na with flying colors, sabi nga nila. Pero gaya ni Jesus, mga kapatid, at gaya ni Joseph, mga kapatid, fulfillment ng task na ginawa ni Jesus with obedience. But still the question, bakit nga ba dumating ang Panginoong Jesus in the form of a child para i-fulfill ang task? Ayan, sabi po sa mga pag-aaral po, no? Unang-una, dumating ang Panginoong Jesus, tama yung isang number 2 na sinasabi dito ay to fulfill the law. Dumating ang Panginoong Jesus as a baby in order for him to fulfill the law. But in order for you to fulfill the law, you must be subject to the law itself. Dapat ikaw mismo ay ipanganak, ikaw mismo marehistro, ikaw mismo ay mapabilang, pa-under sa kasalukuyang mga batas ng mga panahon na yon. Number 2, mga kapatid, sabi po niya dito, ipinganak si Jesus or lumitaw si Jesus para i-fulfill yung mga things na kailangan niyang gawin bilang isang na baby as a baby, because he will come in order for him to be a king. Amen. Kasi mga kapatid, nang iprinopesay ang Panginoong Jesus as a baby sa lineage ni Haring David. At noong mga panahon na yan, mga kapatid, hindi ka pwedeng maging tagapagmana ng trono ng isang kaharian not unless ikaw ay nagmula sa kanyang dugo or na kanyang lineage na tinatawag. And in order for Jesus Christ na ma-qualify, ma-subject sa law ng panahon na yon, para siya ma-consider as tagapagmana ng trono ni David, kailangan niyang ipanganak na bata. Alam niyo, pangatlo, mga kapatid, ito yung para malabanan ang kasalanan, para malabanan ang ahas. Alam niyo kung bakit, mga kapatid? Kung babasahin natin sa Genesis, umpisa pa lang, nung panahon na isinumpa nagbigay ng curse ang Panginoon, magkasala si Adan at si Eva, actually, isinumpa rin niya yung ahas. Sinabi niya roon na ang descendants mo at ang descendants ng babaeng ito ay magiging magkaaway. And every time na may ipapanganak ang isang babae, it signifies na talo yung serpent or yung ahas. That's why ang Panginoong Hesus ay ipinanganak. It signifies, ipinanganak bilang isang baby, it signifies na talo ang kaaway. Amen. At ano, ang laking factor po nito na malaman natin kasi bakit. Dito mo makikita on how or what are the things na napaka-importante in order for him to fulfill yung mga duties. Yung mga duties na bakit nga ba I have come, sabi niya. I have come to save you from sin. Kasi bakit? Siya mismo, naramdaman niya na yung kung paano magkasala ang tao dahil in order for him to experience those things, kailangan niya mismong dumaan bilang isang tao. In order to fulfill the law sa number 2, sabi niya, mga kapatid, kailangan niya munang masubject sa mga bagay na pinapatupad ng mga batas na yun. Remember, dumating na siya ay na-census nung siya ay baby. Even sa kanyang pagharap kay Poncio Pilato ay nandun siya sa trial ng mga tao. In order for him to call the sinners for repentance, aware siya sa pakikisalamuha sa mga tao.
Yung pagbibigay ng division, well, to be exact, ito yung separation ng ikaw mismo, na ikaw mismo bilang isang na born again or nakakakilala sa Panginoon, ikaw ang magiging separation ng family mo to depart from sin. Kaya nga mga kapatid, no, despite of those things na alam na pinamahagi ng mga anghel, kay Jesus, kay Joseph at kay Maria, dumating pa rin yung point na nung hanapin nila si Jesus at nakita nila sa templo, andyan ka na, ang sabi ni Jesus, hindi ba't kayo mismo dapat ang unang nakakaalam kung nasaan ako? Kumbaga tayo mga Kristiyano, bawat isa sa atin mga kapatid, no, is now the present example ng division. We depart ourselves dun sa family na kung saan kailangan din natin hilain. Hilain palabas ng kasalanan. Give rest. Sabi niya, save from destruction, give the life for the church, redeem iniquity, seek and save the lost. Seek and save the lost. In order for Jesus Christ, mga kapatid, kailangan niyang maging isang tao, kailangan niyang maramdaman, kailangan niyang mapasailalim sa mga batas na yon. Na kung saan, gaya ng sabi niya dito, seek and save the lost. Isang naging example natin ay si Zacchaeus. Inaayawan ng mga tao. Naayawan ng mga tao, but despite nung pag-ayaw sa kanya, nakita ng Panginoong Hesus yung alam niyo yung childlike faith, yung kauhawan ni Zacchaeus na iniisip din ba ako ng Diyos? That question triggers him na kahit pa nasa status siya ng buhay, na ang definition nga dito mga kapatid, ay isang mayaman. Mayaman siya dahil sa paglo-launder ng tax, pagmamanipula ng tax, ayaw sa kanya ng mga tao. Pero mataas ang status niya. Pero ang nakita ng Panginoong Hesus sa kanya ay yung desire na despite of his status, andun siya na umakyat siya sa puno. At alam natin mga kapatid, no, minsan nga kung sa mga artista, no, makikita natin, alam natin yan, hindi yan hahawak ng putik, hindi yan aakyat ng puno. At kung i-compare natin kay Zacchaeus, hindi yan magaling umakyat ng puno. Sa liit ba naman po niya, amen? At sa ganda ng kasuotan niya. Pero bakit hinayaan niya na magmukhang katawa-tawa sa sarili niya? Para lamang may pakita niya yung willingness sa Panginoon. Ay mga kapatid, sabi niya dito, make a new covenant. Lagi nating natatakel po ito mga kapatid. Nung sinauna pa lang mga kapatid, ito yung mga batas na may checklist Kung tutusin, dapat isa-isa nating na-fulfill. Pero nang dumating ang Panginoong Hesus, siya mismo na na-subject sa mga batas na yan, na naging tao, sabi niya, ito yung bagong covenant na kung saan, just follow me. Ano yun, na-compress. Na kung iisipin nga, oo nga naman, kung tayo ay Christ follower, at talagang ina-idolize natin siya, alam mo, everything will follows. Lahat ng mga naka-checklist sa commandments, masusunod mo. Kasi bakit? Yun ang tinuturo ng Panginoong Hesus. Put away sin, suffer for men, and ransom for men, preach and heal. Dito nasasagot mga kapatid yung question. I have come, sabi ni Jesus. Napakaraming ulit. I have come, na pinakita niya, sinabi niya dito, I have come, na siya, pinakilala niya na siya ay anak ng Diyos. Pangalawa, I have come in order for me to fulfill the task that the Godfather asked me to do. And in order for me to fulfill that, dito natin masasabi mga kapatid na siya ay nagkatawang tao sa pamamagitan ng isang bata. Isang bata na the humbleness, the kababaan, na ikaw ay magiging may isa subject sa batas. Na in order for him, dumating dito at ma-fulfill yung mga bagay na yun.
Amen. Praise the Lord. Salamat sa bawat isa na nakikiisa sa gawain natin ngayon dito sa Rema Fields. At kami po ay bumabati ng isang maligayang Kapaskuhan. At tunay nga na ang bawat isa sa mundo ay nagdiriwang na Kapaskuhan. Amen po. At we always know the reason for this season is always Jesus Christ. Amen. Alam natin na kaya tayo nagse-celebrate ng Pasko ay pinanganak ang isang Jesus. Amen po. Ngunit alam niyo po, ang nakakalungkot, maraming tao pa rin ang hindi alam sino ba si Jesus. Sino si Jesus? Bakit siya napunta dito sa mundo? Bakit siya pinadala ng Ama dito sa mundo? Na minsan akala ng mga tao na ang Pasko ay pagbibigayan. Yung araw lang ng Pasko ang pagbibigayan. Ngunit alam nyo, simula nang pinanganak si Jesus, simula nang siya ibigay dito sa mundo, pinako sa krus, namatay at muling nabuhay, iyon yung time na araw-araw sa atin ay Kapaskuhan. Sapagkat bukod sa mga regalong natanggap natin itong nakaraang Pasko, ay meron tayong isang napakahalagang regalo na natanggap. Amen po. Ito yung isang regalo na kung saan madalas hindi pa nakikita or hindi pa nalalaman ng maraming tao. Ngunit alam niyo po sa mga oras na to, sa bawat isang nakikinig sa atin, muli nire-remind tayo ng Diyos na ang Kapaskuhan ay isang simbolo lamang. Ito isang simbolo, isang pagdiriwang lamang. Ngunit ang reason kung bakit tayo ay nagse-celebrate ng Kapaskuhan ay ang pagdating ng Panginoong Hesus. Amen? At sa ating mga kapastoran, diniscuss natin or pinag-aralan natin yung iba't ibang dahilan kung bakit napunta si Jesus dito. Ano ba yung ginawa ni Jesus? Bakit siya yung may specific na birthday? Kung bakit siya yung may specific na date na kung saan siya ang may birthday sa araw na yun? Amen? Kasi pagka ako, birthday ko, hindi buong mundo nagsa-celebrate No? Pamilya ko lang ako at yung mga nakakaalam. Pero alam niyo po, itong si Kristo, nung pinanganak, buong mundo ay nagdiriwang. At alam niyo po, isa sa mga reason na ginawa ng Panginoong Hesus dito, hindi para mamuhay ng sagana. Hindi katulad natin na tuwing Christmas ay sagana at maraming pagkain. Sabi nga po, ang unang Pasko ay naganap sa isang sabsaban. Amen? Walang magarbong dekorasyon, walang magarbong kasuotan, at walang magarbong pagkain. Iyon yung unang Pasko na kung saan iisipin natin para sa isang bata ay nakakalungkot. Pero alam niyo po, ito yung unang Pasko na kung saan natanggap natin ang pinakamagandang regalo. Iyon ay ang kaligtasan. Amen po. Nang sabi nga po niya sa number 11, no? Put away sin. Amen. Napunta rito ang Panginoong Hesus upang hindi magbawas ng kasalanan. Mga kapatid, nais po naming bigyang diin itong part na to na ang Diyos ay hindi nagbabawas ng kasalanan. Always namin naririnig na sila ay lalapit sa Diyos upang magbawas ng kasalanan. No. Napunta rito ang Panginoong Hesus hindi upang magbawas ng kasalanan, kundi mag-alis ng kasalanan. Amen? Simula nang siya ay namatay sa krus ng Kalbaryo, mga kapatid, ay inalis niya or winash out niya, amen, lahat ng ating kasalanan. Sabi niya po rito, mga kapatid, sa Hebrews chapter 9, verse 26, He did not need to die again and again since the world began. Instead, He has appeared once for all time. He has come now when the world is near its end. He came to remove completely all the wrong things that we do. He died as a sacrifice for us. Kapatid, ito po mga kapatid, no, ang Panginoong Hesus ay mamamatay lang na isang beses sa krus ng Kalbaryo. Mamamatay lang siya sa krus ng Kalbaryo ng isang beses upang tayo ay iligtas sa kasalanan at iyon ay tapos na. We are redeemed. Amen po. Ang mga Kristiyano po, ang mga tumanggap sa Panginoong Hesus ay malinis na at nilinis na tayo ng Panginoong Hesus. Tayo ay nilinis na sa kasalanan. Ngayon, ang mga Kristiyano po, mga kapatid, ay ang tunay na tumanggap sa Panginoong Hesus ay hindi na nagkakasala. Tayo po ay nagkakamali na lang. Amen po. Kaya nga po, after ng Panginoong Hesus, ang laging sinasabi sa atin ng Biblia, kapag nagkamali ka, magpakorek ka. Amen po. Dahil lahat ng tunay na tumanggap sa Panginoong Hesus, nakuha na ang kapatawaran ng ating mga kasalanan. Tayo ay malinis na. Yes,
Alam ng Diyos na tayo ay magkakamali. Alam ng Diyos na tayo ay hindi perpekto. Kaya nga nagpadala siya ng isang perpektong Diyos na kung saan tutubos ng ating kasalanan. Amen po. Ngayon, ang sabi niya po rito mga kapatid, God has chosen that every person must die once. After that, God will decide what is fair to that person. Alam niyo po mga kapatid, tayong mga tao ay mamamatay lang din ng isang beses. At kapag tayo ay namatay, doon tayo hahatulan. Kung tayo ay mapupunta sa langit o mapupunta sa impyerno. Ngunit ang Panginoong Yesus ay nangangako na kapag tinanggap mo siya, pag tinanggap natin siya sa puso natin bilang ating Diyos at tagapagligtas, tayo ay maliligtas sa kasalanan, maliligtas tayo sa apoy ng impyerno. Kapatid, uulitin ko, isang beses lang mamamatay si Jesus sa krus ng Kalbaryo. Kaya kung tayo ay tumanggap na sa Panginoong Yesus, huwag na tayo babalik sa buhay na minsan na tayong hinamo ng Diyos. Huwag na tayong babalik sa lugar kung saan inalis na tayo ng Diyos. Huwag na tayong babalik sa buhay na hinamo tayo ng Panginoon. Sabi niya rito, so Christ also died and He offered Himself. He did this to take away wrong things for many people. And Christ will return to earth a second time, but not to take away wrong things. He will come to save those people who are waiting for Him. Ngayon po mga kapatid, ang kamatayan ni Jesus sa krus ng Kalbaryo ay natapos na upang tayo ay tubusin sa kasalanan. Ngunit siya ay babalik. Siya ay babalik hindi upang tayo tubusin sa kasalanan, ngunit upang kunin yung mga taong sa Kanya ay tapat na naghihintay. Amen po? Sabi niya po rito mga kapatid, suffer for men. Sabi niya po sa 1 Peter chapter 3 verse 8, even Christ Himself, who never did anything wrong, died on our behalf. He died to take away all the wrong things that He have done. He died once for all time. He died to bring you to God. People killed His body, but God's Spirit made Him live again. Kapatid, sabi niya, suffer for men. E anong pagkakaiba nun sa put away sin? Alam niyo po mga kapatid, gaya ng pagkakasabi ng 1 Peter chapter 3 verse 18, ang Panginoong Hesus ay hindi nagkasala. Ngunit siya ang nagpasakit para sa atin. Na dapat pala ay ikaw, ako, tayo ang nandoon. Ngunit siya na lang instead na tayo. Alam niyo po, sabi niya po rito mga kapatid, Christ had trouble in and pain while He lived in His body. Sabi po to sa 1 Peter chapter 4 verses 1 to 2. So, you should think like He thought. You should be ready to have trouble and pain while you live in your bodies too. If you think like that, you will make yourself strong. Anyone who has had trouble and pain in his body has stopped wanting to do wrong things. Alam niyo po mga kapatid, dahil nga dapat tayo yung nasa kalagayan na yun, dapat tayo yung nasasaktan, tayo yung nahihirapan. Alam niyo po, pinakita ni Jesus ang example ng kabayaran ng ating mga kasalanan. Kung alam mo na masakit ang magkasala, masakit ang magkamali, masakit ang bumalik sa dating buhay, kung ang katumbas ng bawat kasalanan natin ay latay at sakit ng katawan, panigurado iisipin mo na hindi na lang magkasala. Ngunit alam niyo po mga kapatid, ang nakakalungkot po kasi, we take for granted tinitake for granted natin ang kamatayan ni Jesus. Na alam mo sa sarili mo na hindi mo nadadanasin yun. Ngunit ang sabi po ng Biblia, as long as nandito tayo sa katawang ito, dadanasin natin ang sakit ng ating mga kasalanan. Dadanasin natin ang sakit ng ating pagkakasala. Amen po. Ang sabi niya po sa Galatians, kung ano ang tinanim natin, siya nating aanihin. Amen po. Kung may batas ang Diyos, may batas dito sa mundo. Kaya kung alam mo kung gaano kasakit ang dadanasin ng katawan mo, kung gaano kasakit ang dadanasin ng isip mo, gaya ng pagdanas ni Jesus, ng bawat stress, ng bawat pasakit sa isip niya na hindi niya naman kasalanan pero ginawa niya, natubusin tayo. Kung alam lang natin yung bigat, alam niyo po, siya po ay, nung time na siya ay nananalangin sa Gethsemane, siya po ay nagpawis ng dugo. At ayon sa mga Bible scholar, ayon sa medical mga kapatid, extreme stress ang dahilan kung bakit ka lang magkakaroon ng pawis na dugo. Amen po. Gaano kasakit sa isipan ng Diyos, ng Panginoong Yesus, na isipin niya ang bawat kasalanan na hindi niya naman ginawa, ngunit siya ang magtatamo. Alam niyo po, kung alam lang natin kung gaano kasakit, pinakita sa atin ni Jesus yung bunga ng kasalanan. Siya ay hinagupit, siya ay dunuraan, siya ay
Siya po ay pinawalang halaga ng bawat tao. Ngunit alam niyo po mga kapatid, kung maiisip lang natin yung mga bagay na to, tayo mismo ayaw na natin na magkasala. As a result, the person will obey God during all the time that he continues to live in his body. He will not want to do bad things that people often want to do. He will not let those bad things rule him. Instead, that person will do what God wants him to do. Instead, mga kapatid, kagaya ng Panginoong Yesus, kagaya ng mga bagay na nararanasan niya, lahat ng bagay na nakita niya sa langit, alam niyo po, piliin natin na sundin ang kalooban ng Diyos. Amen po. Alam niyo po, mga kapatid, kapalit natin yung mga bagay na ginawa ng Panginoong Yesus. Sabi niya, to ransom men. Ibig sabihin po ng ransom, mga kapatid, kapalit. Amen. Ikaw na yung lumaya. Si Jesus na yung nabilanggo. Amen po. Si Jesus na yung namatay upang tayo ay mabuhay. Si Jesus ay naghirap upang tayo ay yumaman. Amen po. At alam niyo po, hindi pa natapos ang lahat doon, mga kapatid. Bago niya mapulfill ang kalooban ng Diyos na siya'y mamatay sa krus ng Kalbaryo at muling mabuhay, alam niyo po mga kapatid, preach pa niya ang mabuting balita at ibinahagi ang kagalingan. Alam niyo po mga kapatid, ito yung magandang regalo na tanggap natin sa Panginoon. At huwag po nating sayangin. Sometimes, best gift is unwrapped. No? Yung pinaka-best gift, hindi na siya nakabalot. Exposed na. Given na. Amen po. Ang gagawin mo na lang, tatanggapin mo na lang. Amen po. Basahin ko na lang po dito sa Isaiah chapter 53 na kung saan sasabihin po sa atin ng Biblia yung mga bagay na hindi pa po pinapanganak ang Panginoong Yesus, ngunit pinaprophesy na yung kanyang mararanasan. Sabi niya po, simulan ko po sa verse 3, sabi niya po rito, hinamak siya at itinakwil ng mga tao, dumana siya ng mga sakit at hirap. Tinalikuran natin siya, hinamak at hindi pinahalagahan. Ang totoo, tiniis niya ang mga sakit at mga kalungkutang dapat sana tayo ay dumanas. Ang akala natin ay pinarusahan siya ng Diyos dahil sa kanyang mga kasalanan. Ang totoo, sinugatan siya dahil sa ating mga pagsuway. Binugbog siya dahil sa ating kasamaan. Ang parusang tiniis niya ang naglagay sa atin sa magandang kalagayan. At dahil sa mga sugat niya ay gumaling tayo. Tayong lahat ay para mga tupang naligaw. Bawat isa sa atin ay gumawa ng nais nating gawin. Pero siya ang pinarusahan ng Panginoon. Parusang dapat sana ay para sa ating lahat. Inapi siya at sinaktan, pero hindi man lang dumaing. Para siyang isang tupang dadalhin sa katayan para patayin, o tupang gugupitan na hindi man lang umiimik. Hinuli siya, hinatulan at pinatay. Walang nakaisip, isa man sa mga salinlahi niya, na pinatay siya dahil sa kanilang mga kasalanan. Na tiniis niya, ang parusang dapat sana ay para sa kanila. Kahit na wala siyang ginawang kasalanan at anumang pandaraya, inilibing siya na parang isang kriminal. Inilibing siyang kasama ng mga mayayaman. Pero kalooban ng Panginoon, nasaktan siya at pahirapan. Kahit na ginawa siyang handog ng Panginoon para mabayaran ang kasalanan ng mga tao. Makikita niya ang kanyang mga lahi at tatanggap siya ng mahabang buhay. Sa pamamagitan niya ay natutupad ang kalooban ng Panginoon. Kapag nakita niya ang mga bunga ng kanyang paghihirap, matutuwa siya. Sinabi ng Panginoon, sa pamamagitan ng karunungan ng aking matuwid na lingkod, ay marami ang ituturing ng matuwid. Magdurusa siya para sa kanilang mga kasalanan. Dahil dito, pararangalan ko siya katulad ng taong tanyag at makapangyarihan dahil ibinigay niya ang buhay niya. Ibinilang siya na isa sa mga makasalanan. Nagdusa siya para sa maraming kasalanan at hinihiling niya sa Diyos na sila'y patawarin. Alam niyo po mga kapatid, na isa sa pinakamasakit na salita na sinabi ng Diyos, natatago sa puso mo, sa kabila ng lahat, nasabihin ng Diyos, sinabi ng Panginoong Yesus na siya nasa krus ng Kalbaryo, Ama, patawarin mo sila, hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Karamihan sa mga sumisigaw na ipako siya sa krus ng Kalbaryo ay yung mga taong pinagaling niya, mga taong pinalaya niya, mga taong binigyan niya ng panibagong buhay. Pero alam niyo po, sa kabila ng lahat, sabi ng Panginoon,
Nais niya na tayo lumago. Nais niya na magbunga yung paghihirap niya. Nais niya na ang kamatayan ni Jesus sa krus ng Kalbaryo ay hindi mabaliwala. Kaya yung regalo na natanggap natin ngayong Pasko, mga kapatid, kagaya ng Panginoong Jesus, ibabahagi natin siya sa mga tao, ibabahagi natin siya sa mga hindi pa nakakilala sa Kanya, upang sa ganon, mga tao makakaalam kung gaano sila kamahal ng Panginoon, na tayo ay tinubos mula sa krus ng Kalbaryo at binigyan ng panibagong buhay. Sige po mga kapatid, ihanda po natin ang ating mga puso sa pagpupuri at pag-awit sa Panginoon, sa pag-awit ng kadakilahan niya, sa pag-awit ng mga papuri at pasasalamat sa Panginoon. Hallelujah, Lord. Panginoon, salamat o Diyos sa ginawa mo sa krus ng Kalbaryo, O God. Kaya mo, Lord, napurihin ka namin, Panginoon, at awitan, O God. Sa mga oras na to, Diyos, narito kami, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Narito kami, nagpapakumbaba, sumasamba sa iisang Diyos. Hinahanap namin karikna ng iyong mukha, sumasamo sa iyong paghilom, at sa himig na hain tanging dalangin. Kami katagpuin, muli pa, narito kami, Panginoon, pupurihin ka namin. Narito kami, nagpapakumbaba, sumasamba sa iisang Diyos. Hinahanap namin karikna ng iyong mukha, sumasamo sa iyong pagkilom, at sa himig na hain tanging dalangin. Kami katagpuin, iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Ipamalas mo sa amin ang iyong kalwalhatian, hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan, at sa aming kalagitnaan ay bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan, iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Ipamalas mo sa amin ang iyong kalwalhatian, hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan, at sa aming kalagitnaan ay bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan, iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Ipamalas mo sa amin ang iyong kalwalhatian, hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan, at sa aming kalagitnaan ay bumaba ang kalangitan. Dakila ang
kaluluwa'y mapuspos ng lubusan. Nasa aming kalagitnaan ay bumakas ang kalangitan. Nakila ka, Panginoon, nakila ang iyong alam. Iparanas mo, Diyos, iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Iparanas mo sa amin ang iyong kaluwalhatian. Hanggang ang aming kaluluwan mapuspos ng lubusan. At sa aming kalagitnaan ay bumakas ang kalangitan. Nakila ang iyong ngalan. Nakila ang iyong ngalan. Nakila ka, Panginoon. Nakila ang iyong ngalan. Hallelujah. Purihin ko, Diyos. Nakila ka, Panginoon. Hallelujah. Panginoon, nakila ka. Siya ko kayo sila niya oh, hallelujah. Siya ko kayo sila purihin na. Purihin ka. Nakila ka, O Diyos. O purihin ka. Hallelujah. Iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Iparanas mo sa amin ang iyong kaluwalhatian. Hanggang ang aming kaluluwan mapuspos ng lubusan. At sa aming kalagitnaan ay bumakas ang kalangitan. Nakila ang iyong ngalan. Iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Iparanas mo sa amin ang iyong kaluwalhatian. Hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan. At sa aming kalagitnaan ay bumakas ang kalangitan. Nakila ang iyong anak. Iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Iparanas mo sa amin ang iyong kaluwalhatian. Hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan. At sa aming kalagitnaan ay
lumabas ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan, hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan, at sa aming kalagitnaan bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan, hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan, at sa aming kalagitnaan ay bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan, dakila ang iyong ngalan, dakila ang iyong ngalan. Oh, hallelujah, O Lord, sa pangalan ni Jesus. Maraming salamat, Panginoon, sa gupit ito, Panginoon, na kami pinagkalooban mo, Panginoon, pagkakataon na muli maka-fellowship ko, Panginoon. Ang pagsama mo, Panginoon, sa bawat isa nanonood, Panginoon. Lord, tinataas namin ng buong mundo, Panginoon, sa mga kinain at na, Panginoon, ng mga disaster, Panginoon, ang buong Pilipinas, ang ng mga leader, Panginoon, mula sa aming presidente, Panginoon, sa mga mababatas at mga senador, Panginoon, mga elders and leaders po ng aming simbahan, Panginoon, sa pangunguna ng aming pastor po, Panginoon, mga district, Panginoon, mga pastor, at mga elders at mga manggagawa, Panginoon, na ngayon kasalukuyan, Panginoon, kapili ang kanilang mga minamahal sa buhay, Panginoon. Patuloy mo silang pag-alamin, Panginoon. Patuloy mo silang bigyan ng protection, Panginoon. Ipakita mo, Panginoon, yung kahalagahan ng season na ito, Panginoon. Ng mga ginawa mo, Panginoon. Pakita mo sa kanila pakita mo sa amin, Panginoon, yung kahalagahan ng mga bagay na kailangan namin i-fulfill, Panginoon. Darating na 2025, Panginoon, kiniklaim namin ang kadagumpayan ng lahat ng gawain mo, Panginoon. Paglago ng aming simbahan, Panginoon, sa paglago ng mga members, Panginoon, ano ba mga uri ng atin ng kaaway, Panginoon, binawasak ka namin sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Kahirapan, hindi ka namin wini-welcome sa darating na 2025 sa pangalan ni Jesus. Lahat ng mga virus, lahat ng mga sakit, lahat ng mga karamdaman na gumugupo sa mga members, sa mga pastor, sa mga manggagawa namin, Panginoon, lahat ng mga stronghold, tanggalin mo, Panginoon, ginawasak ka namin sa pangalan ni Jesus. Lord, kiniklaim na namin ang patuloy na pagpapala mo, Panginoon, patuloy na blessings, patuloy na paglago, patuloy na paglaki, Panginoon, patuloy na pag-unlad ng bawat isa. Sumusunod sa iyo, Panginoon, patuloy mo, Panginoon, na suportahan ang lahat ng mga tao, mga Panginoon, mga workers, mga Panginoon, mga members ng Rema Evangelistic Church International, mga Panginoon. Ikaw ang bahala sa kanilang mga pamilya, Panginoon, ng mga bawat isa, Panginoon, na nakikiisa sa iyong mga gawain, Panginoon, patuloy mo silang patunayan. We claim all your promises this coming 2025, Panginoon. Wala nang maghihirap, Panginoon. Lahat ng tagalingkod mo, Panginoon, magiging masagana, magiging malakas, magiging malusog na 2025. Wala na hindi naman, mga Panginoon, ang magmumulila, Panginoon, sa mga hinahangad. Dahil lagi ka namin kasama this coming 2025 sa mga susunod. Tatas namin ito sa pangalan ng Panginoon Jesus. Hallelujah, Lord. Salamat, Lord Diyos, sapagkat, Lord, muli, Panginoon, hindi mo binigo, Panginoon, yung bawat lingkod mo na umaasa sa iyong presensya, O God. Salamat, Lord, patuloy namin, Lord Diyos, pinagkakatiwala sa iyo, O God, ang nalalapit naming training, Panginoon. Ngunit nga, Lord, ngayon pa lang, O Diyos, kausapin mo na, Panginoon, yung bawat manggagawa, Panginoon. Na, Lord, na tinawag mo, Panginoon, upang, Lord, maghatid na magbuting balita, Panginoon. Balita ng kaligtasan, Panginoon, ng kagalingan at pagpapala, O Diyos. Ngayon pa lang, Panginoon, na i-ready mo ng bawat puso namin, O Diyos,
I-ready mo na, Panginoon, ang bawat isa sa amin, Panginoon, upang i-fulfill namin, Panginoon, yung mga task na binibigay mo sa amin, O Lord. Salamat, Ama, sapagkat, Lord, alam namin, O Diyos, na ikaw, Panginoon, na magpo-provide ng bawat pangangailangan namin, Panginoon. Simula, Lord, sa pambayad ng training site, Panginoon, sa aming mga pagkain, Panginoon, sa aming mga pamasahe papunta pa lang, Panginoon. Maging, Lord, sa bawat personal allowance, Panginoon, ng bawat lingkod mo, O Diyos. Salamat, Lord, sa panibagong task na ibibigay mo sa amin, Panginoon, this 2025, Panginoon. Salamat, Lord, sapagkat alam namin, Panginoon, na pagtagumpayan mo na ito, Panginoon. Kaya naman, Lord, mapagtatagumpayan din namin, O Diyos. Salamat, Ama. Patuloy namin, Panginoon, tinataas at pinagkakatiwala sa iyo, Panginoon, yung bawat simbahan, Panginoon, na bubuksan mo pa, Panginoon. Tunay nga, Lord, na kung sino man, Panginoon, na magbubukas ito, Panginoon, na ikaw, Panginoon, na nagtayo, O Diyos, ay walang sino man na makakapagsara, Panginoon. Lord, salamat sa mga pangrenta ng bawat simbahan mo, sa pangkuryente, Panginoon, sa pangtubig, Panginoon. Maging, Lord, sa mga allowances, Panginoon, ng mga workers, Panginoon, na siya, Lord, na ipapadala mo sa lugar na yan. Lord, ngayon pa lang, Panginoon, ihanda mo na, Panginoon, na ubasan, na siyang aanihin namin, Panginoon. Gamitin mo kami mightily and effectively, Panginoon. Gawin din, Panginoon, ikaw, O Lord, yung patuloy namin maranasan, O Diyos. Salamat, Lord, sa vision, Panginoon, na pinagkakaloob mo sa Rimo Evangelistic Church International, Panginoon, Lord. Bind us with your love, Panginoon. Tunay nga, Lord, pagbuklurin mo kami, Panginoon. Balutan mo kami ng pag-ibig mo, Panginoon, na maging, Lord, patuloy kaming isang maging buong pamilya, Panginoon, nahaharap sa iyo, Lord. Sa iyong pagdating aming dalangin, Panginoon, matagpuan mo kami tapat, Panginoon, na naglilingkod sa iyo, O Diyos. At Lord, bigyan mo kami ng puso, Panginoon, na walang ibang susundin, Panginoon, kundi ikaw lamang, O Diyos. Puso, Panginoon, na handang makinig sa bawat sasabihin mo, O Lord. At Lord, salamat, Ama, sapagkat, Lord, this coming 2025, Panginoon, ay bibigyan mo kami ng isang masayang pamilya, Panginoon, isang pamilya na nagkakaisa, Panginoon, isang pamilyang Kristiyano na naglilingkod sa iyo, O Lord. We always declare, Panginoon, victory and triumph, Panginoon, sa buhay ng bawat isa, Lord, maging sa mga prayer requests, Panginoon, sa mga kapatiran namin na nasa ibang bansa, Panginoon, na siya, Lord, na patuloy mong ginagamit, Panginoon, upang, Lord, patuloy na ma-provide, Panginoon, at tumutugon, Panginoon, sa bawat pagkakatawag mo. Salamat, Panginoon, sa buhay nila, O God. I-bless mo sila, Panginoon, mightily and effectively, Panginoon. Gamitin mo sila, O Diyos, sa ministeryo pinagkakatiwala mo sa Kanya. Lord, tunay nga kami, Panginoon, ay iba't ibang bahagi, ngunit, Lord, nasa iisang katawan, Panginoon. Gamitin mo kami, Panginoon, ayon sa aming pagkakatawag, Ama. Salamat, tunay nga, Lord, na sineselyohan namin na banal na dugo ni Jesus. Ang bawat panalangin ng bawat isa, inutusan namin ng libo-libo anghel na ito'y dalhin sa Ama. At Lord, yung katagumpayan na nagmumula sa iyong patuloy naming maranasan. Salamat, salamat, O Diyos. Ikaw, Lord, ang dakila at walang katulad, Panginoon. Tinataas namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po sa bawat isa at Merry Christmas po. God bless po.